may problema sa apprehension, pwede nyo po i-reklamo yun sa opisina. Pwede po kayo mag-contest. Nalalabas ko nga lang sir na ano tutupitan nyo sa agad ako. Alam nga natatakbo naman Siguro ako naman na, sir, marunong tayo magbasa. Oo naman po, kaano ko lang dito eh. Marunong po magbasa, marunong po umintindi. Oo, naiintindihan ko naman dapat po alam yun. po natin yan, no parking both side. Ibig sabihin, bawal po pumarada. Sir. Oo. Intindi mo sir, ini-implementa po namin yan sir. Wala naman oh. Kumuha ka ng lisensya mo, alam mo na dapat yan sir. Hindi ka naman puhulihin kung wala kang violation eh. Huwag naman ganun, nakikiusap nga yung tao ngayon. Oo nga sir, inaano naman po yung pakiusap mo. Pasensya po kayo kung di po kayo mapagbigyan. Bakit naman di mo po mapapagbigyan? May violation po kayo sir eh. Ngayon lang Dapat isang po ba pag beses nakiusap, ninyo dapat po. ba pagbigyan ka agad? So dito makikita rin yung demerit points Okay, nice. nila. Pero so far, dahil di pa ito nalolaunch, hindi pa real time yung demerit points. So ibig sabihin ma'am, yung mga nahuli natin in the past few Beforehand. days, wala pa yon? Wala pa siya. Okay, okay. Hindi pa lang nakakount, na-view dito. Pero meron na yun doon Counted na demerit points na alright. siya, yes. Nice, nice. So lahat ng pumapasok sa single ticketing system, counted na siya sa demerit points. Simula na nag-start yung Itong device na ito kasi connected directly with LTO. So immediately pag yung isang driver na sinulat dito or tinype dito yung kanyang pangalan or license number, immediately ay malalaman natin sa database ng LTO na siya ay may holder ng totoong lisensya. purong pagmamahal. Hi po, Sir Dexter Gardenas. Good afternoon po, sir. Saludo po kami sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless po, TTMD. Sir, ngayon po, nag-start na po tayong mag-field testing using this ticketing device. So, malaman lang po namin, do we have estimated or specific schedule po or date na ma-launch po or officially mag-start ng gamitin po itong device na ito? Thank you po. Salamat at bigyan ko ng paliwanag itong device na ito. Ngayon kasi ang programa ng Metro Manila through the single ticketing system ay magkakaroon ng electronic device for the apprehension ng ating mga traffic violators. So yung launching niya is it would depend doon sa kakayahan din ng other LGUs na gamit ng system na to at sabay-sabay kami maglolo. So yun na lang natin yung readiness ng ibang LGUs for us to commence or to start na ng ating single ticketing system through the electronic device. So far, Sir Dexter, ano po yung changes with regards sa traditional na manual ticketing na sinusulat? Ano po yung changes pagdating naman na pag ginamit tong device na po ito? Itong device na ito kasi connected directly with LTO. So immediately pag yung isang driver sinulat dito or tinype dito yung kanyang pangalan or license number, immediately ay malalaman natin sa database ng LTO na siya ay may holder ng totoong lisensya. Malalaman natin kagad kung peke yung lisensya niya or properly issued ang kanyang lisensya, which is concern din natin ngayon dahil may mga peke. And secondly, kung meron siyang dating huli. So, kung may dating huli siya, malalaman din na kung may mga previous na hindi bayad na apprehension o violations na committed niya previously. And kung bayad naman niya, walang problema. Pero kung hindi pa niya natutubos, so that would occur a problem. Bakit hindi pa niya tinutubos yung previous issue was ang kanyang violation. So, immediately may information na malalaman ng isang enforcer na malinis ang kanyang lisensya, na genuine ang kanyang lisensya or fake ang kanyang lisensya. And at the same time, kung meron siyang existing na violations committed na na-issue ng OVR previously. Wow, nice. Sir Dexter, last question, sir. Ano po yung in-expect natin na mga mapapabilis ba yung trabaho ng apprehending officer with regards sa ticketing? Ano yung mga in-expect natin na mga objectives natin na using this ticketing device? Of course, mapapabilis yung kanyang ating the transaction ng panghuli sa ating between the enforcer and the driver, and immediately may kukuha tayong information from the
database ng LTO and with our database. So yun yung unang objective na. And secondly, yung pinaproblema natin na lagayan o putungan ay maiwasan po natin dito kasi wala nang babago yung sulat dito immediately kasi pag walang purahan po dito malalaman namin na kung kinansel o bakit kinansel ng isang ticket o violation ng isang driver. And ang pangatlo, may kaakibat na e-payment ito. Yung immediately pag nalaman ng driver na i-show siya ng ticket, immediately they can pay their fine. Right away? Pag labas mo So doon sa system, electronic payment, hindi pera. So kung meron kang GCash or e-payment scheme doon sa wallet mo, electronic wallet, pwede ka nang immediately bayaran doon. Wow. Hindi ka na kailangan pumunta sa City Hall para magbayad. And sa cellphone mo pala pwede ka na magbayad actually. Pagkakuha na pagkakuha po, sir? Oo, pagkakuha mo. So, or anytime, pag gawin mo, anytime at your convenient time, pwede mo nang bayaran yung violation mo through the system. Yan yung kagandahan ng mabilis siya. And within 30 days naman, pwede mong bayaran siya. But again, hindi mo kailangan pumunta kung saan-saan para magbayad. Through any e-payment scheme or e-wallet, pwede mong bayaran yung violation mo. Alright. Yun lang po, Sir Dexter. And thank you so much po sa ginagawa niyong trabaho po. Kami po saludo sa inyo. Mabuhay po kayo, TTMD. Sir Dexter Cardenas, God bless po, sir. Maraming salamat. Hindi mo ina-expect na pwede, pero di ba field testing namin siya. So nandyan na yun sa device na to. Check nyo yung data nyo ha kung naka-on yung data. So nakakapag-training na tayo, yung unang part ng training natin first week of September, kung paano gamitin yung device. So ngayon, since that sila marunong na, ang pinapractice natin ngayon yung accuracy na nung paggamit ng device. So kung gaano na sila kabilis mag-ticket, gamit yung handheld devices. Tapos dito din sa mga practical exercises natin sa training, dito natin nakikita yung mga errors ng device, kung meron man, yung mga downside niya, yung battery life na test natin, bukod dun sa field testing. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa OVR office para sa practical test. So meron tayo dito naka-flash na gawin nila is titikita nila itong lisensya na ito. So pinapractice natin yung accuracy, kung gaano kabilis nila na-i-input yung details and all. So ngayon ma'am, may nakita tayo dito ng license. So ang ginagawa ba nila, tinitikita nila to? Yes. Alright. Yung sample license natin, yung information yan, totoong lisensya. Okay. Pero yung picture, for security reason, chine-change namin. So, yan. Pero yung actual yan na data dito sa, So meaning magre-reflect talaga siya? Yes. Alright. Example, ito. So, tinype niya yung, binalidate niya muna yung license. So, makikita dito na active yung driver's license, ito yung expiry date, tas yung details. Yung kaibahan niya from the manual, ito, pagka-validate nila, malalaman agad namin kung fake yung license or suspicious yung license or hindi. Pagka-active siya, titikitan. Kapag delinquent or may existing na huli, confiscate na yung license. So yan, Parang may nakita po tayong remark sa baba. Ano po yun? Yung mga nasa baba? Ito yung mga violations niya before. So kapag ka nakalagay na closed, ibig sabihin paid na yan, settled na. Meron ding instances na merong unsettled, mamaya dun sa activity merong ganun. Alright. Thank you so much po, Ma'am Rain. Ayan, mga puro kasama natin ang head ng Traffic Education Board na si Ma'am Rain Mendoza, explaining to us kung ano ba yung pagka nag-input ng details ng driver's license ng possible na huliin, ano yung makikita. So, in-explain dito kung inactive or active yung nakita natin, ibig sabihin, okay yung license niya. Pero pagka may red or parang may nakalagay inactive ba yun? Or delinquent. So, meron siyang unsettled violation. So, yun yung kina-confiscate ko yung license. Alright, and at the same time, nakita rin natin yung remarks doon sa baba, yung mga existing or past ng mga nasettled niya or not na mga violation.
Ikaw, sir. Plate number, ma'am. Dati dito, naka-alphabetical yung yung lahat ng violations. So, ang ginawa namin, pina-change namin sa developer na yung common violation sa single ticketing, yun yung nasa una. Para hindi nahahanapin ng traffic enforcer. Para mas mabilis. Tapos dito din, sa place of apprehension, normally, dati to, i-click mo yung arrow, hanapin mo yung streets. So, imaginein mo yung ilan yung street sa Quezon City. So, ngayon, ginawa namin, i-type na lang nila yung street, ang i-choose na lang nila yung barangay. At least yung barangay hindi na ganun. Yes. Alright. Nice, nice. So, Thank you po. Yun yung product nung product nung training. Kasi nung binigay yung device, initially, yun yung pagkaka-format nila. Siyempre yung gumawa nung device, nung program nung device, hindi naman traffic enforcer. So, hindi tailor fit sa traffic enforcer yung system. So, nung initial na training, doon namin nakita yung ito yung mga magiging matagal, ito yung problema na-encounter ng mga traffic enforcer. So, yun yung pina-tailor fit namin yun sa kung paano nila gagamitin sa Para mas madali siyang gamitin. Yes, mas mabilis sa kanila. Yeah. Thank you po, Ma'am Rain. So, ayan mga puro, no? At ang feeling ko talaga, ito ay one of the main purpose ng ticketing device is yung efficiency, yung time na ma-spend through ticketing. So, unang-una, ang bilis niya. Yung the device itself, ang bilis mag-load, ang bilis ng net. Nakita na rin natin yan. And on navigating naman yung yung pag-swipe and all, accurate naman siya, mabilis. So far yun yung magiging pinaka major advantage nito. At positive output nito is yung bilis sa paninikit. Alright. Ito na. Sa confiscated item. Pero the rest, napipindutin yung dalawa. Eventually, yung future plans, ito na talaga lang. So dito sa license status nakalagay, delinquent siya kasi expired na yung driver's license. Hindi siya nag-renew. So ano po yung gagawin natin? Pagka ganito delinquent, technically, no license at all din siya. So, driving without license, additional violation yun. Tapos, kung halimbawa may vehicle, merong time na darating na itutow na talaga yung vehicle or i-impound yung vehicle kapag walang license or delinquent siya. Kasi yung iba nasanay sa training na nakalapag. So, kaya pinapatayo sila, pinapahawakan. Parang actual lang. Yes. Hello, Paul. Okay mo, sir. Mag-manual na tayo. Paano pa mag-manual? Alright, pagka ganyan ma'am, license na identified. Suspicious yung license. So, ang plan with the LTO in the future, pag na-launch na to, pag ganun yung lumabas na message, chances are suspicious yung license, totoo yung vehicle. Kasi technically, driving without license yun. Tapos, confiscate na yung lisensya na yun. Ang galing pala, ang galing ng device. Pwede rin siyang verification ng ng license, ng legitimacy. So, yung ginagawa nila, kapag ganun yung message, syempre, hindi naman pwedeng let go na lang natin yung vehicle or yung violator, di ba? So, meron din dun sa device na manual na pagtitiket. Ang difference niya dun sa validated, mano-mano lahat ng detalye ililista na nila. Parang sumusulat din sila sa ticket, pero electronic. Yung kapag validated kasi, lahat ng information na initial, retrieve from LTO. Bigay mo yung driver's license na surname nung driver. Validate mo siya. Ito yung error message kapag
May na-signal dito sa loob. Address po, hanggang Pantawan Street. Yan. Yan yung error message kapag meron siyang unsettled na violation. So, kung titignan mo yung error message, nakalagay, their license must be confiscated. Tapos, dito, makikita na meron siyang unsettled na violation. So, yan. Ma'am, okay lang po ba bigyan nyo kami ng quick tour dito sa device na ito? From start, kunyari, mag-a-apprehend ka ng violator. Pagka-login nila, normally, ito yung makikita, yung dashboard. Sa dashboard, nakalagay kung ilang ticket na yung na-issue nila today, ilang ticket yung na-issue nila within the week, within the month. Kung gusto naman makita nung enforcer yung lahat na na-issue niyang ticket, pwede niya yung tingnan dito. So, yan lahat na na-issue niyang ticket for the entire day or for the entire month. Tapos, kung halimbawa mag-a-apprehend yung driver, dito niya ilalagay yung driver's license number, tapos dito yung apelido. So, Apelido lang po. apelido Hindi lang. full name. Yes, Alright. apelido lang. So, try natin. Tapos, validate. So, yan yung lumalabas kasi meron nga siyang unsettled na violation. So, Pero kapag what if, kunyari ma'am, meron pa tayong sample dyan na parang active siya na okay yung... yes, kapag okay yung license, active siya, yung status niya, ibig sabihin, hindi pa expired. So okay to, okay to. Yes, ito okay to. Pero meron kasi siyang hindi bayad na violation. So kaya ang sinasabi ng device, i-confiscate yung driver's license. So kung halimbawa, wala naman siyang unsettled, ang nakalagay dyan, closed. Ibig sabihin, paid na yon, tapos na ganyan. Pero may record yun sa LTO. So dito makikita rin yung demerit points. Okay, nice. Nila. Pero so far, dahil di pa ito nalo-launch, hindi pa real-time yung demerit points. So ibig sabihin ma'am, yung mga nahuli natin in the past few days, wala pa yon? Wala pa siya. Okay, okay. Hindi pa lang nakaka-count, na-view dito. Pero meron na yun doon sa... Counted na demerit points na alright, siya, okay, yes. nice. So lahat ng pumapasok sa single ticketing system, counted na siya sa demerit points. Simula na nag-start yung Yes introduction po, ng nung single May ticket. 2. Alright. So yun. So pag mag-i-issue ng ticket, meron ditong create ticket. So pipindutin lang yan. Kung papansinin mo, lahat ng information ng driver, automatic nandyan na. So ito yung isa sa mga reason kung bakit mas mabilis siya. Kasi hindi na nila isusulat yung last name, first name, middle name, etc., date of birth, yung address. And normally yan, sinusulat yan ng enforcer sa manual na ticket. So, diretso na yan ngayon dito sa, pati license number, hindi na rin kasi validated na, nandyan na rin siya. Diretso na sila sa plate number. So, kunyari, may plate number sila, susulat lang dyan ng enforcer yung plate number. Pwede din nilang picturean. So, Pag-picture, kasi 'di ba for now, ang ginagawa ng mga traffic enforcer natin pag naghuhuli sila for documentation purposes, pinipicturean yung apprehension, yung plaka, yung driver's license. Dito, kapag validated na yung license, pwedeng optional na hindi na nila picturean yung lisensya. Kasi nasa system naman na, validated na, nasa system ng LTO. Pero kapag yung plate number, may option din sila na picturean dito. I-click lang nila yan. Kung walang plate number, pwedeng MB file yung ilagay. Tapos, dito na tayo sa details of apprehension. So, anong klase ba siya? Kung public, private vehicle ba siya? Tapos, yung vehicle type, kung anong klase yung vehicle. So, example, motorcycle. general lang yan, ma'am, no? General Yes. Classification ng ano. So, instead na isulat nila yung motorcycle, i-click na lang dyan, dito, confiscated item. Kung papansinin mo, dahil meron siyang unsettled na violation, wala nang sa option yung driver's license not confiscated. Pero, kung Kasi i-confiscate kailangan niya nang i-confiscate. Kapag ka walang unsettled na violation, pag kinlik nila ito, ang unang-unang lalabas dito ay DL not confiscated. Ibig sabihin nun, hindi i-confiscate. Yun yung pipiliin nila. Pero since meron siyang unsettled na violation, i-click natin yung confiscate the driver's license. Then click OK. Place of apprehension, ilalagay natin. Saka nakasync na ma'am, no? Yung yes, yung date and time, hindi na rin nila isusulat. So, halimbawa, gate 3, yung barangay. Example na lang, Alicia. Okay.
Tapos dito na ngayon ilalagay yung violation. Pag kinlik mo siya, nandito ngayon lahat ng violation na pinapatupad ng Quezon City. Yeah, ma'am. Ayan, medyo curious kami dyan dahil syempre marami-rami rin tayong violation. Sobrang dami. Alright. So, kung halimbawa si traffic enforcer ay ang ititiket niya ay nandun sa single ticketing system, nandito lang yun sa unahan. So, ito yung mga common violations sa lahat ng LGU in Metro Manila plus MMDA and LTO. So, ito siya. May mga codes dyan. Nandyan na rin yung amount kung magkano. So, for example, ang Pero what if, ma'am, hindi siya, wala dyan? hindi. Pwede silang mag-search dito by violation. For example, ang violation ay bike lane. Ayan. Pwedeng mag-search lang ng keyword na bike. Search yon, lalabas lahat nung Come on, nice. may bike na violation. For example, illegal parking on bike lane, obstruction on bike lane, counterflow on bike lane. So, for example, ang violation niya ay obstruction on bike lane. I-click lang natin yan and then click yung add. Wow! Nandun na Nice. siya. Tapos dito sa remarks, pwede din silang maglagay ng kung magsa-spot report sila, i-click lang nila yan. Or kung hindi naman, kung suspicious, tingin nila suspicious yung license, pwede din nilang i-click yung driver's license suspicious. Ma'am, excuse lang. May nakita ko doon kanina doon sa violation na first. Yes. So, ibig sabihin po ba, kung hindi niya first offense yun, Second na yung magre-reflect na rin lalabas. dyan? Yes po. Oh, nice. Kasi nga, nakasync na siya dun sa system. So, then submit. So, dito, lahat ng information na nauna, lalabas na dito, preview yan. Tapos, papasignin mo na ngayon yung Si driver. driver. Kung magsasign siya, pipirma siya within dito. Try mo. Proceed. Andiyan na si Reyes. Yan. Alright. So yan. After mag-sign, ito yung lalabas. So, technically, makikita dyan, ito yung magiging OVR number. So, ito na siya si OVR number. Ito yung apprehending officer, deputation number ng officer, agency, tapos yung violator, yan. Ito na ngayon yung pirma mo. So, ipiprint na natin yan, ma'am. Yes, ipiprint na natin yan. Tapos, ito yung QR, working tong QR na to. Pagka kinlik nyo yan, madidiretso yung link doon sa QC services kung saan pwedeng magbayad online. So, print na natin siya. Right. So, ito na mismo ibibigay kay driver. Yes. Ito na yung ibibigay kay driver. So, lahat nung tinype kanina, nandito na rin yun. Kung papansinin mo, yung laman ng regular na ticket natin, yun din yung laman nito. Pero ma'am, sa manual ticketing kasi, ina-explain pa ni apprehending officer kung saan kukunin, saan i-settle. Yes. So, ito bang ticketing device, anong change? Ganon pa rin naman yung standard operating procedure natin, pero kasi dito, meron ng kaakibat na reminder. Pwede na ituro na lang? Yes, pwedeng sabihin na nandito po yung details nung pag-contest, hanggang kailan po kayo pwedeng magbayad ng walang surcharge at walang alarma. Tapos kung saan po pwedeng magbayad at yung website itself, just in case lang na hindi sila marunong gumamit ng QR. Tapos, lastly ma'am, mahilig magtanong si violator ng magkano ba to? So this time, Hindi na po yun mag-vary kasi dito, meron na agad nakalagay kung magkano yung violation nila. nice. So may iwasan na yung normal kasi na conflict. Magkano ba yan? Mura lang yan. Or magkano ba yan? Kayang-kaya mo yan. Or minsan, syempre, tao lang din yung mga traffic enforcer natin. So pag sinabing, magkano yan? 1,000 halimbawa. Tapos nagkamali sila ng banggit, 1,500 pala yung violation na yon. So dito hindi na magkakamali. So hindi na siya magkakamali kasi meron na agad kung magkano.
Alright. Yan. Again, thank you so much, Ma'am Rain Mendoza ng TAB ng Traffic Adjudication Board TTMD. Thank you so much sa pagpapaunlak. At syempre, Sir Arnel. Thank you so much, Sir Arnel, ng ano naman yan, OVR office yan. Dito tayo ngayon. So, yan mga puro, no, alam nyo na. At ito na, this is the future, ma'am, no? Yes po. This is the future of ticketing. Ano ba to? Nationwide, ano? For now, sa Metro Manila muna. So, pag natuloy na yung launching nito, sabay-sabay maglo-launch yung mga LGU within Metro Manila. Tapos siguro, eventually, depende sa LTO kung lahat. Yes. Alright. Thank you so much, ma'am. God bless you. Saludo po sa inyo. Thank you. God bless. Alright. Panay Avenue, meron tayo dito na abutang taxi as usual dito sa Panay, mga nagpapahinga, kumakain, minsan natutulog. Dalawa, may driver, alis na po. Ito may driver, malis na po kayo. No parking both sides. May mga signages po tayo dito sa Panay. As always, alam niyo po yan. Kaya may naabutan tayo dito, riding without helmet. At apprehended by Officer Arugay and Officer Pantaleon. Gawa ng traditional manual na ticketing and ticketing system device. Yan, riding without helmet, may license naman, so titikitan na lang po. Ayan, malisa po kayo mga may driver. At the same time, malinis. Doon tayo sa harap, andun sila Officer Cortez. Dito, isang van. Kita na lang po pag merong pag na-postean po kayo, may driver. Kaya po pag nakita nyo pa lang po yung team papunta, magsipagalis na po tayo. Respeto na lang din po yan. Alright mga puro, ito kasama natin Officer Cortez, ating team leader, isang taxi. Ayan, bumibili din si Bossing. Nakalagay yung both side. Kahit napalis natin mo, dapat hindi ka dito nag-park. Kaya nga dapat hindi ka rito nag-park. Pag pinagbigyan kita, pagbibigyan ko dapat lahat lang bilang down. Ito pa lang ang pera ko eh. Oo nga. Nakakaintindi po ba kayo? May no parking, ba't hirap po ba sundin yan? Mahirap po ba sundin? Oo nga po, pero naintindihan ko. Ang tanong ko sa'yo, gusto mo yung sa'yo lang. Intindihin mo rin yung ano. Hoy, kunin nyo nga yung pula. Kunin nyo yung pula. Ay, babe, kunin mo to. Alright, mga puro, no? As much as we want to consider, kaya lang hindi natin ma-consider dahil gawa ng magiging selective yung apprehension dahil meron po siyang mga dito rin na titikitan din po, lahat po yan. At lagi po natin sinasabi ito, no parking both sides. May signages. Ito katapat pa, no parking both sides. So parang hindi na nare-respeto yung mga parking natin, yung traffic signages, yung traffic rules pagka ganito. Dito po sa Panay, usually taxi. At nag-aantay po sila ng mga pasahero. Meron din nagpapahinga, meron din kumakain. At meron din katulad nito, bumibili. Driver ka, dapat alam mo yun, sir. Gumawa ka ng lisensya mo, alam mo dapat yan. Hindi pwedeng basta-basta kahihinto. Tapos tingnan mo nga itsura ng pagkaparada mo, naka-counterflow ka pa, oh. Labas mo na yung lisensya mo, sir. Fighting! Alright, yan mga puro, titikita na lang po ito. Tapos dito naman, ayan, itatry natin yung traditional compare
to ticketing device. Mabilis lang naman po yan, sir. License na lang po natin, sir. Sandali lang pa. Mami! Sandali lang, mami. Gusto nila akong tikitan dito eh. Pumarada lang ako na... Parking po sir, mabuhay din po Oo, ito. naintindihan ko po yun. Naintindihan ko po yun, sir. Pasensya na lang po. Pasensya rin po, sir. Ini-implementa lang po namin yung dapat po namin i-implement. Hindi naman po agad na ano naman yung tao. May signboard kasi tayo, sir. May signboard po, sinusunod dapat yan. Alright, yan mga puro, titikitan lang po dito. Kasama natin ang Officer Parama. At papakita ko po sa inyo yung signage. Eto mga puro. Kasama natin dito Officer Rance, MMDA Seated 1, Officer Guilloma. Saludo mga bossing. God bless mga boss. Ayan o. Shout out. Alright, ayan ano. At irespeto po natin yan. At igalang natin. At sundin. Dahil yan po ang batas. Trapiko. Kaya po tayo ng huli. Dahil lumabag po tayo. Kung may problema sa apprehension, pwede nyo po i-reklamo yun sa opisina. Pwede po kayo mag-contest. Kalalabas ko nga lang, sir, na ano eh. Titikitan nyo kaagad ako. Alam nga, natatakbo naman Siguro ako naman, na, sir, marunong tayo magbasa. Oo naman po. Oo. Kaano ko lang dito eh. Marunong po magbasa, marunong po umintindi. Oo, naintindihan ko naman Dapat po alam yun. po natin yan. No parking both side. Ibig sabihin, bawal po pumarada. Sir, Oo. Intindihin mo, sir. Ini-implementa po namin yan, sir. wala naman oh. Kumuha ka ng lisensya mo, alam mo na dapat yan, sir. Hindi ka naman po hulihin kung wala kang violation eh. Huwag naman ganun. Nakikiusap nga yung tao ngayon. Oo nga, sir, inaano naman po yung pakiusap mo. Pasensya po kayo kung hindi po kayo mapagbigyan. Bakit naman di mo po mapapagbigyan? May violation po kayo, sir eh. Ngayon lang Dapat isang po ba pag beses, nakiusap, hindi nyo dapat po. ba pagbigyan ka agad? Tanong ko sa inyo. Kaya nga, Nasa batas po nakikiusap ba yun? ako. Oo. Okay na, sir. Mag-complain ka na lang. Ano pong pangalan nyo, sir? Officer Cortez po. Pinaliwanag ko naman po sa inyo, Oh. may violation kayo, sir. Oo. Magkano naman po yung babayaran ko, sir? Sir, ito po yung license ko sir. Oo, magkano naman po yung babayaran ko dyan? Sa online po, malalabas na po yan sir. Oh, hindi, malalaman ko po. Yes, sir. Kailangan ko malaman, sir. Kasi naghahanap buhay lang din naman Yes, natin. sir. Huwag naman ganun na ano. Yung penalty sir, nasa 1,000 pesos. Ayun, ano ba naman yan? Hindi nyo ba pwede? Naka-unified na lang po tayo sir. Ano ba naman yan, sir? One ticketing system na po tayo, katulad po ng Quezon City. Pati sa MMDA. Same na rin po siya sir. Papirma na lang po ako sir. Tigil lang ako ng ano rito eh. Titikitan yung kaagad ako. Yes, sir. Kung ganun sana. Parang di makatwira naman yung ano ni sir. Papirma na lang po ako sir. Ayan, titikitan na ako dito. Sir. Papirma na lang po ako. Saan ko pa kukunin yan, sir? Quezon City Hall sir, pwede rin tayong online kahit pag ano po sir, hindi na po kayo makapupunta sa City Hall. Magkano yung babayaran mo dyan? Sinabi ko na po sa inyo sir, yung penalty po is nasa 1,000 pesos po. Unified ticketing system po tayo, one ticketing system. Sa local saka sa MMDA. Same na rin po siya. Violation sir, nilagay ko, illegal parking po. Illegal parking, nandito ako, illegal parking. Yes sir, meron po tayo. Ang illegal parking, yung iniiwan ko yung sasakyan. Legal parking Hindi ko pa rin iniwan po yan, yung sir. sasakyan dito eh. Nandito ako eh. Same pa rin po yan sir. Dali lang, tawagan ko yung ano. Ito sir, ito Tawagan ko license. kasi, ano mo, case mo naman nilang gaganunin yung tao. Nakikiusap naman ako eh. Nakikiusap naman ako sir eh. Refuse to sign sir ha. Nakalagay po dito sir ha. 10 Hindi working ako days na po. nagre-refuse, nakikiusap ako. Refuse to sign na po sir. Ayaw niyo po pirma sir. Ito po yung 10 working days po. Pag hindi po, ma-alarma po siya sa LTO. Sandali lang po. Sandali lang. Wala, di ba matawagan si Elsa ngayon? Ito na po sir. Bababa ko sa windshield nyo sir ha. Hindi ko pa tinatanggap yun sir ha. Property nyo na yan sir oh. Hindi ko, inalagay mo, ikaw nalagay.
Huwag mo iiwanan yan. Ano? Tawag-tawagan? Alright, yeah, mga puro, no? At iniwan na po natin yung ticket ni Bossing dahil ayaw niya pong permahan. At medyo nadidelay na po yung operation natin. At nag-iusap lang si Bossing, wala masama doon. Kaya lang hindi po mapagbigyan dahil gawa ng dami po natikitan dito. Sir, hindi yung titikitan nyo kaagad yung tao. Hindi ko naman iniwan yung sasakyan May dito cellphone po eh. kayo, sir? Hindi ko naman iniwan yung sasakyan ko, sir eh. Nandito pa nga, nandito pa nga ako eh. Titikitan nyo naman waiting po tayo sa Mabuhay Lane. Mabuhay Lane po ito, sir. Sir, ito yung sa online payment po. Kadidispatch. Kabababa ko nga lang natin. Hindi pa nga ako nakatabi na ng kausap ko pa ako. Dahil mahina ang signal, tapos gaganunin nyo po. Pasensya na po kayo, sir. Ano pang ganun sana? Ito po, sir, yung sa online payment. Talaga, oh. Saka pipirmahan ko yung ano, kasi wala eh. Sir. Hindi naman dapat gano'n ang ano nyo eh. Agad-agad naman naningikip kayo, nandito yung tao. Bawal nga po Buti sana kung no iniwan ng stopping, ano. no waiting po sa Mabuhay Lane po ito, sir. Ano? Mabuhay Lane po ito, sir, ha? Alright, yeah, mga puro, bago naisip ni Bossing, pirmahan na lang po ulit. So, i-release natin yan kay Dev Ma'am. Baliksaan, wala. Tapos yung scam yan sa dalawa, walang price. Ano nangyari dito? Punta daw ng... Ha? Pupunta daw ng Pwede na pa siya ng Bibig sarap lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga puro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang ano, parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay, pogi-pogi pa rin. LC number 1. Let's go, purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.